Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ito ay tanging kaugalian sa Pilipinas. Maaari itong ganapin sa hulihan ng misa ng gabi ng pagkabuhay o sa simula ng unang misa sa araw ng pagkabuhay. Sa unang misa sa araw na ito, ang mga imahen ng pagkabuhay at ng mahal na birhen ay magsasalubong sa isang pook na malapit sa simbahan o sa may harap ng simbahan. Ang dalawang imahen ay ipapasok ng mga nagpuprosesyon sa simbahan, samantalang inaawit ang awiting pambungad o ang taludtod pambungad. Kaagad isusunod ang papuri sa Diyos at ang panalangin pambungad. Bilang isang Pilipinong Katoliko, naniniwala tayong si Jesus ay muling nabuhay at siya ay nagpakita sa kanyang inang si Maria. Madaling araw ng linggo ng pagkabuhay, ipinagdiriwang natin ang pagtatagpo o mas kilala sa tawag na salubong ni Jesus na muling nabuhay at ng kanyang inang si Maria. Ang pagpuprosesyon ng dalawang napakagandang imahen, ang pagtatanggal ng belo sa namimighating si Maria at ang mga maliliit na mga batang gumaganap ng mga anghel, ang ilang dahilan kung bakit napakaganda at di kayang limutin ang pagdiriwang na ito ng salubong. Subalit mainam din na tanungin natin ang ating sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng ating pagdiriwang ng salubong. Ito ay di lamang ang Jesus sa kanyang ina, kundi ang kanya ring pagpapakita sa atin. Di lamang sa ina, kundi gayon din sa ating lahat na kanyang mga kapatid. Papaano siya nagpapakita sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtanggap ng banal na komunyon, siya'y patuloy na nagpapakita sa atin. Subalit atin ding pakatatandaan na si Kristo ay nagpapakita sa atin sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuting bagay sa isa't isa. Siya'y nagpapakita sa atin kung tayo ay nagtutulungan, kung tayo humihingi ng tawad sa mga pagkakataong tayo nagkakasala. Si Kristo ay nagpapakita sa atin. Sa pagkakataong tayo ay nagpapatawad, siya ay nagpapakita sa atin. Kung tayo ay tapat sa ating pamilya at tapat din sa ating simbahan, si Jesus ay nagpapakita sa atin. Sa pagdiriwang ng salubong, si Jesus ay nagpakita kay Maria sa kanyang ina. Subalit, ang pakatatandaan na ngayon, si Jesus ay nagpapakita rin sa atin na kanyang mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoong muling mabuhay. Saban na nga tayong magalakad, magpasalamat sa Diyos Ama at kay Hesus Kristong anak niya. Inugasan sa dugo ni Hesus Kristo ang kasamaan ng sangkatauhan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin, itinawid sa dagat at inihati sa pang-akong bayan sa bukang liwayway na ito ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ni Hesus Kristo. Kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipinagdiriwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Namalabas na sa hukay at si Jesus ay mabuhay. Ang una niyang dinalaw ay ang inang nawawalang inaliw sa ganun bayan.
Pinaroon ni Kristo at pinapinang ganito. Yang inang ng lumulumbay ay di mamagkano. Akaila ko mapalag, maramay-ramay sa hirap, ibigyaring sa hirap, mangyaring iyon ang loob ng at sikap. Matuwan at lumigaya, ang poon ko't aking ina, yamang ang aking naganap. Ang pagsapot ko sa sala sa tanang anak ni Eva, napawin at nakaraan, ang unos ng kasakitan, ngayon ang katuwaan. Ina ko'y siyang kamtan, itong aking pagkabuhay. Halos di nalulubos pa ang tuwa ng birengina sa kanilang pagkikita. May pumanaw kapag daka si Jesus na anak niya. Ang inay kaya nilisan ni Jesus at pinanawan, aalipin niya naman ang maglang kabighatian ng kaniyang mga kawan. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia, Alleluia. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia, Alleluia. Sapagkat si Jesucristo ang anak mo, Alleluia. Sapagkat si Jesucristo ang anak mo, Alleluia. Magmuli siyang nabuhay, Alleluia, Alleluia. Magmuli siyang nabuhay, Alleluia, Alleluia. Masuwasa at makalak o Birhen Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos na sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng inyong anak na si Hesus Kristong Panginoon namin, pinarapat mong paligayahin ang mundo, inihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birhen Maria na kanyang ina ay magkamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan din ni Kristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
bilang tanda ng pakikihati sa sa galak at saya ng ating mga naina sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas ay pumalakpak tayong lahat at sama-sama ay pumasok sa simbahan at kay ni Maria ipagsiwang ang Eucharistia. Magsitayo po ang lahat.
Amang makapangyarihan sa lahat, pinuhay mong muli ang inyong anak upang itawid kami sa buhay na kasyasya at ganap. Puspusin mo kami na iyon ng galak sa aming pagninilay sa pagsalubong ni Jesus na muling nabuhay sa kaanyang inang puno-puno ng lumpay. Katulad ni Maria, tanggapin nawa namin ng buong pananampalataya na si Jesus ay muling mabuhay at mabubuhay at muling nabuhay at nabubuhay na iyon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang patunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, ipinako siya sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, na tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Salamat kayo sa Panginoon. Purihin siya, kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan, kanyang
kanyang awa. Ito ang harap na ginawa ng Panginoon, na tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking pumango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati na. Ito ang harap na ginawa ng Panginoon, na tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay, siyang patong tinanggihan ng tagapagtalo. Ang hana sa aking gawain niya, purihin siya. Ito ang harap na ginawa ng Panginoon, tayo'y masaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Sa ikalawang pagbasa, ipinapahayag sa atin na tayo dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Lakas ng Panginoon, tulong at tagumpay. Ako ay kanyang tinaas, ng kanan niyang kamay. Ako'y mabubuhay, di ako mamamatay. Upang ako'y isalaysay, ang gawa ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naraman niyang naalis na ang batong panakit sa pinto ng libingan. Dahil dito pagtapos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay napunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro na unahan ng kasamang alagad. Pumukot ito at sumilit sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kanyang lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan.
nakita niya ang mga kanyang lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kanyang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tali. Pumasukin ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagmuli ka namin, Panginoong Jesucristo. Easter po. Alam natin magsimula ang ating ebanghelyo sa kwento ng paglikha. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay sa lahat. Tapos, God saw all that He had made and it was very good. Lalong-lalo, nilikha ng Diyos ang mga kanyang larawan. Larawan ng Diyos siya ay kanyang nilikha. Kaya tinatawag tayong lahat upang maging life giver at life preservers. Pero ayaw ng mga tao tanggapin ang biyaya ng Diyos dahil sa akin at sa ating kahinaan. Sinaktan ng mga tao ang puso ng Diyos, pero hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga tao. Ipinadala niya ang kanyang Espiritu sa kanyang mga tao upang ilagay ang kanyang Espiritu sa ating kalooban. Kaya niligtas ng Diyos ang kanyang mga tao sa mga kamay ng mga Egypto. At ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta sa ating lahat upang sumunod sa ating Diyos. Hindi niya iniiwan ang kanyang tao. Lagi sinasamahan ng Diyos ang mga tao sa ating paglalakbay. Pero minsan, nakakalimutan natin ang ating mga kahinaan at kasalanan. Kaya nakakasala tayo sa Diyos, sinasaktan natin ang ating sarili puso din. Kaya gusto ng Diyos ibalik ang ating sarili bilang anak ng Diyos. Naging tao siya at namatay siya at iligtas niya ang kanyang mga tao mula sa kadiliman at kamatayan. Kaya sinasamahan tayo ni Jesus. Noong namatay si Jesus, pagkaisipin ng mga tao, walang pag-asa sa ating mundo. Baka gusto ng mga tao, sumuko sila ng lahat at saka malungkot ang mga tao. Noong dumating ang mga tao sa libingan ni Jesus, nagulat sila kasi wala si Jesus doon. At sinabi ni Maria Magdalena, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Sigurado ako nalilito sila. Sa katunayan, wala lamang na libingan ay hindi nagpapatunay sa pagkabuhay ni Jesucristo. Walang nakakita sa muling pagkabuhay. Pero nung nakita ng mga tao ang walang laman na libingan, pero sinabi ni Jesus, kailangan ibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga
makasalanan, ipako sa krus at mabuhay sa ikatlong araw. Kahit noong nakita ng mga alaga ni Jesus ang walang laman na libingan, naniniwala sila sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Baka meron kayong karanasan tungkol sa muling pagkabuhay. Sa akin din meron. Isa nga nung 5 taon, nakapunta ako sa semeteryo sa Pasay City. Nagulat kasi nakatira ang mga tao sa semeteryo. Inisip ko yung semeteryo ay para sa mga yumao. Pero mga buhay nakatira doon. At saka mga bata din. Kaya napasya ang mga Columban Sisters mag-mission doon kasama ng mga tao. Dati, niyaya namin ang mga tao galing sa Korea. Tapos, hinanap namin saan ang magandang lugar para sa misa. Kaya mga libingan, yung pumupunta ako. Tapos, dito lang nakita ko ang isang tao, yung lalaki. Pinakita niya ang isang itlog. Sigula, yung meron siyang papong anong tawag na, yung maliit, manok, chicken. Tapos sabi niya sa akin, papong buhay yan. Inisip ko na yung sa semeteryo, sabi ko, para sa mga yumao. Pero mali ng buhay, pinakita niya sa akin. I didn't know what to do. Timing lang. Tapos, nung umuwi ako sa sasakyan, umiiyak ako. Kasi inisip ko, gusto ng Diyos ipakita anong ibig sabihin ng pagkabuhay sa akin. Kaya minsan sinasabi, nagtatanong ng mga tao, bakit, Father, nandito pa kayo? Dahil sa itong karanasan tungkol sa pagkabuhay sa Pilipinas. Kaya mahirap ang mga tao na naniniwala kayo sa Diyos. Tapos hanapin ninyo ang Panginoon natin. Sigurado ako yung mga alagad ng Panginoon din, meron silang ganitong karanasan. Kaya sinusulat nila ang mga karanasan tungkol sa pagkabuhay ni Jesus sa Biblia. Kaya tuloy-tuloy lang binabasa namin ang Biblia hanggang ngayon. Pero minsan hindi natin napapansin ang muling pagkabuhay. Pagkasabi ng isang tao, wala po ako, pero sigurado ako meron po kayong karanasan. Kasi sabi ni San Pablo, namatay kayo at sa Diyos natatago ang inyong buhay kasama ni Kristo. Nung ipinakot si Jesus sa krus, nakakakita tayong lahat anong nangyari sa Kalbaryo. Nawala na tayo ng pag-asa sa ating buhay. Pero ngayon, nasasaksihan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo bilang isang Kristiyano sa
libingan ni Jesus. Ngayon, sa tingin ko, dapat pag-isipan natin ang ating sarili sa kahulungan ng ating biyaya at confirmation at sa kahulungan ng ating pinya at confirmation. At kailangan nating tandaan na habang pinaghati-hati at ibinabahagi natin ang Eucharistia, dapat i-share natin ang katawan ni Kristo sa ating mga kapwa at ang katawang iyon ay yumakap sa mga kapwa ni Kristo at ng buong komunidad. Kaya yung karanasan ko, minsan naramdaman ko, I feel lonely. Pero whenever I feel lonely, I always remember I'm not alone. At sa tingin ko sa iyo din, sa inyo din. When you feel lonely, you must remember God is always with us. Amen. Sumasampalataya ko Nagagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo. Iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinapos sa krus na matay inilin. Nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom ng mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kaysa ng mahal ng Birhen Maria na tumadalangin para sa atin, halinang tumulog sa Ama ng buhay para sa ating mga kahilingan, ating nabitin, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan, upang tulad ng mahal na Birheng Maria ay kanyang isabuhay ang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga bininyagan upang tulad ng mahal na Birheng Maria, sila'y manatiling malinis at namumuhay sa biyaya ng Diyos. Aming panalangin. Para sa lahat ng may mabigat na pasanin at dalangin sa buhay, upang ang pag-asang dulot ng Panginoong muling nabuhay at ang kagalakan ng mahal na Birheng Maria ay mapasa kanilang tunay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na bininyagan sa ngalan ng Panginoon upang tayo magturingan bilang tunay na magkakapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden at Cueto Family. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa katahimikan ng kaluluwa ni Gideon Pahe, Adelaida Pangan at Jose Macalino, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panambitan ng inyong bayan. Itulot mong masalubong namin ng mga kagalakan at pananalig ang pinadala mo sa aming buhay sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Buwan ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batisumpang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Bal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batisumpang magmahal. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugtan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming ipakaloob mo na ang Espiritong lumukop at nagpabana kay Maria na ina ng inyong muling nabuhay na anak ang magpabana sa mga handog na aming inilay sa banal na hapa.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon na iyon at magpagsawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dina na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nayo ikaw ang aming napapanaakan. Ang anak mong di na iiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang inyong sarili aming nakikita, sa pamagitan niya ang inyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingkod sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasalamatan sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at paspasaan mo sa pagtiriwang namin ng pagkain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo. Una-una para sa iyong banal na simbahan Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanin ito sa San Sinuko, kaisa ng aming Papa Francisco na inyong lingkod, kasama ng aming Obispo Bartolome, at ng ahan ng nananalig at napapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin iyong alalahanin ang inyong mga anak na nayon ay itinadalangin. Ang aming pananampalataya ang nababati mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghain ito ng pagpupuris ay aming inialay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan. Kaysa ng buong simbahan, pinararangalan namin na iyon, unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoong namin Yesu Kristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng puso ni San Jose, ang inyong pinagpalang mga
apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andreas, at ang lahat ng inyong mga banal, pakundangan sa kanilang kinawang mga kabutihan at walang sawang pagtalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingayin at ipagsanggalang sa Pasko Ama namin iyong tanggapin ang handog na ito na inyong kung ang kalupin mo kami ay makapamuhay araw-araw sa inyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Sa magdamagang pagtiriwang ng Pasko ng pagkabuhay hanggang sa ikalawang linggo ng pagkabuhay, Ama namin iyong tanggapin ang handog na ito na inyong tuwong angkan para sa mga pinarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa ikapapagpatawang ng lahat nilang mga kasalanan. Loopin mong kami magkapamuhay araw-araw sa inyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama naming basbasan ang mga handog namin ito, marapatin mga samahin ka namin sa Espiritu at katotohanan kaya para sa amin. Ito ang gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak ang aming Panginoong Hesus Kristo. Noong pisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalakan na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Amang niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, inihaw sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, inihapon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapapagpatawang ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ito po din natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaming mga lingkod mo at pumupuo sa inyong bayang banal ay nagtiriwang sa alaala ni Kristo na inyong anak at aming Panginoon.
Kinukunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagpagong niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang pagkain ito na katangi-tangi at talisay, ang pagkaing napibigay buhay kailanman, at ang inuming napibigay kagalingang walang katapusan. Masamo ng buong kasyahan ang aming mga alay na ito. Kanapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pagkain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandog tinapay at alak ni Melchizedek na paring tirang mo, paunakan mo na iyong tanggapin ang banal na talisay na pagkain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anak, Anghel, ang mga alay na ito sa dakilang tambalang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at luho ng inyong anak, sa pakikinabang namin na iyon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng inyong pagpapala at tanang pagpapaspas. Ama naming iyong rin alalahanin ang mga anak mong nauunang yumaw sa amin sa paghimlay sa inyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya at kanilang taklay, at sila na iyo'y aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kantungan ni Kristo ay aming itinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyan makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa inyong piling. Kaya kami ay mga makasalanang mong lingkod. Kami rin na ay nagtitiwala sa inyong nauumapaw na pagkamapagpigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pangitapating mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng inyong mga banal na apostol at martir, kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng inyong mga banal. Kami nawa makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagmumuno sa aming kakulangan, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pamamagitan ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, pinubuhay, pinapaspasahan, at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ilig namin kami isasala ng masama, pakalupan ng kapayapang araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapangligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pakalupan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayaan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Amang mapangmahal, ang gamit nawang pinagsaluhan ang magpatatak sa aming pananampalataya. Isinanamo namin na si Kristo na anak ni Maria na aming ipinahahayag bilang Diyos na totoo at tao naming totoo ang magdulot sa amin ng walang hanggang buhay sa pamagitan ng mapagligtas na biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon na iyon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po sa mandali para sa ilang paalala. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Father Danny Lopez at ng buong komunidad ng Garden of Prayer, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating tagapagdiwang ngayong araw, si Father Quang Yu mula sa St. Teresa of Child Jesus Shrine. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang. Muli po, maraming salamat at Happy Easter. Yun lamang po. Happy Easter po sa inyong lahat. At mag-isa lang yung nagmimisa ko sa Easter. Lagi meron pang yung Filipinong pari. Lagi yung nag-celebrate lang. Kaya pag nakamali ako ng habang misa, alam ko yung sobrang generous mga Filipino. Sigurado ako maintindihan kayo ninyo. Hindi ko alam ano magagawin. Mamaya po may misa tayo sa ganap na alas 9 ng umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang Diyos na tumubos at kumuko sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Yesu Kristo ay siyang nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinakalooban ng manunubos ng walang maliyo na kalayaan at pagkantinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang pumango mula sa kamatayan, napakundangan sa pananampalataya at tiyak, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuhay, sa inyong mabuting pamumuhay na iyon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, tanglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pagmingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.